Magandang araw! Ngayon ay naririto tayo para sa panibagong paksang aralin. Subukan natin itong pag-usapan at talakayin. Kaya kung handa na kayo, halina't simulan natin. Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Filipino. Para sa unang Filipinong asignatura na kukunin ng mga mag-aaral na nasa ika-11 baitang. Ang deskripsyon ng kursong ito ay pag-aaral ito tungo sa pananaliksik ukol sa kalikasan, katangian, pag-unlad, gamit at paggamit ng wikang Filipino sa mga sitwasyong komunikatibo at kultural sa lipunang Filipino. Ang mga pamantayan o layunin ng asignaturang ito ay nauunawaan ang mga konsepto, elementong kultural, kasaysayan at gamit ng wika sa lipunang Pilipino. Nakagagawa ng isang sanaysay batay sa isang panayam tungkol sa aspektong kultural o lingwistiko ng napiling komunidad. Napapanahong sanaysay, talumpati, panitikang popular, tulad ng awitin, comics, iba't ibang paraan ng komunikasyon sa social media, at paggamit ng kasanayang komunikatibo, linguistic, sociolinguistic, discoursal, at strategic. Ngayon ay magkaroon tayo ng pahapyaw na pagtalakay ukol sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Filipino. Ano ba ang inaasahan o maaasahan nating talakayin kaugnay ng asignaturang ito? Una sa lahat, kapag sinabi nating komunikasyon, ang unang-unang kakailanganin, ang unang instrumento natin ay ang wika. Kaya't alamin natin muna kung ano nga ba ang kaligiran ng wika at ano ang kaugnayan nito sa ating pagtalakay ng komunikasyon at gayon din para sa usapin o mga talakay kaugnay naman ng pananaliksik. Simulan natin ito sa katanungan na ano ang wika at ano nga ba ang kahulugan nito. Paano kaya kung walang wika ang tao? Paano magkakaunawaan ang mga tao sa lipunan? Paano magkakaunawaan ang bawat miyembro ng pamilya? Mapapabilis kaya ang pang-ugnad ng komunikasyon? Kung hindi ang sagot mo, sa makatuwid, mahalaga ang wika at komunikasyon. Kaya't alamin natin ano nga ba partikular ang pagpapakahulugan para sa wika. Napakahalaga ng wika para sa iba't ibang gawain ng tao. Ang wika ay bahagi ng ating pang-araw-araw na mga gawain, kung kaya't maaari natin ito bigyan ng pagpapakahulugan bilang ito ay nagsisilbing instrumento ng tao sa kanyang mga gawain, sa kanyang mga tungkulin upang ito ay kanyang maisagawa. Nagsisilbing simbolo ang wika para sa iba't ibang lahi, nang sa gayon ay nagpapakita rin ito ng kanilang identidad kung saang bansa sila nagmula o kulturang kanilang kinabibilangan. Ang wika rin ay nagiging kasangkapan natin upang tayo ay makapagpahayag, maging sa paraan man ng pasalita o pasulat. Dito natin na ilalantad ang ating mga mensahe na nais iparating o nais nating makuha mula sa ating kausap. Nang sa gayon ay maganap ang isang makabuluhang komunikasyon. Ngayon naman ay alamin natin ang isang pagpapakahulugan sa wika na mula sa isang dalubhasa o palaaral sa wika. Ayon kay Henry Gleason, ang wika ay isang masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa iisang kultura. Sa madaling salita, ipinapakahulugan lamang ni Henry Gleason na ang bawat wika ay may sinusunod na sistema o tuntunin paano tayo sumusulat o bumubuo ng ating mga pangungusap. Literal na ating naririnig ang wikang ating sinasalita at nagkakaroon tayo ng pagpili ng ating mga salita para sa ikauunawa ng bawat tao, kaya't ito ay pumapasok sa paraang arbitraryo. Ang wika ay nakalaan sa paggamit at kapakinabangan ng mga tao na tayo ay nagkakaunawaan batay na rin sa kulturang ating kinabibilangan. Ang isa pang pagpapakahulugan ay mula naman kay Sturtevant. Ayon sa kanya, ang wika ay sistema, simbolikong arbitraryo, tunog, komunikasyon at pantao.
tao. Nakikita natin ang malinaw na pagkakahawig din ng pagpapakahulugan mula kay Henry Gleason na paniniwala ang wika ay may sistema, ito ay simboliko at pinipili rin sa paraang arbitraryo, literal na ang katangian ng wika ay tunog at may malaking gamit o kasangkapan para sa komunikasyon ng mga tao. Ang kasunod na pagpapakahulugan naman ay mula kay Hill. Ayon sa kanya, ang wika ay elaborate na anyo, simbolikong pantao, aparato sa pagsasalita at mayroong padron at istruktura ang wika. Dito, sa kanyang pagpapahayag, nakikita niya ang pagiging pangunahin at pinaka-elaborate ng anyo ng pagiging simboliko ng wika para sa pangangailangan ng tao. Mayroon tayong aparato na nakalilikha ng mga tunog na ito para tayo makapagsalita at tayo ay may sinusunod na padron kung paano binubuo ang gramatika o istruktura ng ating wika. Sa makatuwid yung ating pagbubuo ng mga pangungusap o pagbabalangkas ng ating mga pangungusap. Kasunod, ayon naman kay Brown, ang wika ay masasabing sistematiko, set ng mga simbolikong arbitraryo. Ito ay maaaring kasalita, nagaganap sa isang kultura, pantao, at natatamo ng lahat ng tao. Nangangahulugan na nagkakaroon tayo ng tuntunin at mga set na mga salita na bumubuo sa ating wika na pinili at napagkasunduan ng mga tao na ginagamit natin sa pakikipagkomunikasyon, maging ito man ipasalita at pasulat. Ito ay gumagamit ng mga wika o ng mga salita na ibinibigay ang pangangailangan ng mga tao na kabilang sa isang kultura. Sa pagpapakahulugan naman ni Buman ay makikita natin ang pagiging functional o gamit ng wika. Para sa kanya, ang wika ay paraan ng komunikasyon. Ito ay may partikular na layunin. Ito ay maaaring gamitin sa verbal o visual na pangangailangan. Ang wika ay isang paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao. Nasa pamamagitan ng wika ay nagkakaroon ng pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap ang dalawa o higit pang tao na nasa sa isang lugar. Maaaring sa isang partikular na layunin, pangangailangan o sitwasyon ay gumagamit ang tao ng verbal at visual na signal nang sa gayon sila ay makapagpahayag at magkaunawaan. Kasunod ay isang payak na pagpapakahulugan mula kay Webster. Ang wika ay kalipunan ng mga salitang ginagamit at naiintindihan ng isang maituturing na komunidad. Palasak na pagpapakahulugan sa wika na ang bawat lugar ay mayroong wika na kinakasangkapan ang mga mamamayan nito para magamit sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan o pakikipag-usap sa bawat isa. Buhat sa iba't ibang pagpapakahulugan na ating narinig ay makikita natin ang malaking ugnayan at malaking ginagampanan ng wika nang sa gayon ay maisakatuparan ng isang makabuluhan at maayos na pakikipagkomunikasyon. Ngayon ay talakayin naman natin ano nga ba ang komunikasyon. Bigyan linaw natin ang konsepto nito. Ayon kay Wilbur Schramm, pagdating sa komunikasyon, ito ay may kaugnayan sa mga taong nagsasalita, sumusulat, gumuguhit, kumukumpas at iba pa. Ito ay mayroong mensahe na sa pamamagitan ng simbolo o mga usapan o liham na naglalaman ng mensaheng nais nating iparating. Ang komunikasyon din ay mayroong destinasyon o ito ang taong makakakuha ng ating impormasyon o mensahe, ang taong nakikinig, nagbabasa, nanonood at iba pa. Ayon naman kina Richard Swanson at Charles Merton, kapag sinabi natin komunikasyon, ito ay may pinanggagalingan ng mensahe o ang participant na nagsusulat o nagbabasa. Mayroon itong mga ideya o mensahe. Ito ang ating mga binuong kaisipan at meron itong kodigo. Ang kodigo dito ay ang tinutukoy nilang maaring wika, kumpas o ekspresyon ng muka ng pinanggagalingan ng mensahe. Gumagamit din ang komunikasyon ayon sa kanila ng channel. Ito ang nagiging paraan kung paano ba ipinahahatid ang ating mensahe. Ito ba ay maaaring sa pamamagitan ng teleponong selular, text ba o tawag,
liham, karaniwang usapan, at iba pa. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagtalakay ng mga katangian ng wika. Isa-isahin natin ano-ano nga ba ang katangian ng isang wika. Mayroon tayong 7 katangian ng wika. Ang unang 4 ay ang sinasalitang tunog, arbitraryo ang wika, likas ang wika, at dinamiko ang wika. Sinasalitang tunog ang wika dahil pangkahalatang katangiang ito ay naririnig natin ang ating kausap. Naririnig tayo ng ating kausap. Tayo ay may likas na mekanismo ng pagsasalita kaya tayo ay nakalilikha ng ating pasalitang wika. Kalawang katangian ay ang pagiging arbitraryo ng wika. Pag sinabi nating arbitraryo ang wika ay nagkakaroon tayo ng set ng mga salita na nasa loob ng wika na ito ay pinagkasunduan at tinanggap ng mga taong gumagamit ng wikang ito. Kung kaya nga't may pare-pareho tayong konsepto at pagtanggap kung ano ang kahulugan ng salitang bata, nanay, ate, matanda, paaralan o bahay. Ito ay napagkasunduan na itawag sa bawat nabanggit na bagay o tao at ito ay ating sinang-ayunan na gamitin hanggang sa kasalukuyan. Ikatlong katangian ay ang pagiging likas ng wika. Kapag sinabi nating likas, ibig sabihin ang sino man na may kakayahan na matuto at gumamit ng wika, maaaring anumang lahi o kultura o katayuan ng buhay, ay likas natin itong natututunan at likas natin itong nagagamit. Kasunod sa 4 na unang katangian ng wika ay ang pagiging dinamiko. Kapag sinabi nating dinamiko, ito ay buhay, ito ay nagbabago, ito ay gumagalaw. Buhay ang ating wika sapagkat ito ay patuloy nating ginagamit. Ito ay nagiging kaalinsabay ng mga gawain at maging ng mga pagbabago na mayroon sa paligid ng mga taong gumagamit ng wikang iyon. Maging ang pamamaraan ng paggamit ng tao sa wika at pagbabagay o ibinabagay natin ang paggamit ng ating wika sa nagiging takbo ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasunod ay ang huling 3 sa 7 katangian ng wika. Ito ay ang masistemang balangkas, kaugnay ng kultura at pangkomunikasyon. Ang bawat wika ay may sistema na sinusunod sa pagbabalangkas. Kung ihahalin tulad natin ito sa ating pagbabasa ay natuto muna tayong bumasa batay sa mga letra o tunog. Kasunod ay pinag-aralan natin ang mga tunog na magkakasama sa loob ng pantig hanggang sa tayo ay nakababasa na para sa kabuuan ng salita na maaari may 2, 3 o higit pang pantig. Gayon din sa ating pagsulat ay mayroong sistema. Mula sa pagkatuto natin sumulat ng bawat letra, bawat salita at kung paano tayo bumubuo o bumabalangkas ng pangungusap na may buong diwa na mayroong mga bahagi tulad ng simuno at panaguri. Ika-6 na katangian ay ang pagiging kaugnay ng wika sa kultura. Ang bawat wika ay may pinagmumulang bansa at ang bawat bansa ay nagtataglay ng kanya-kanyang kultura. Ibinibigay ng wika ang pangangailangan ng bawat tao. Kabilang dito ang ating mga pantawag sa iba't ibang kultura. Katulad sa ating bansa, meron tayong mga salita na ibinigay ng wika para sa pangangailangan natin tawagin ang ating Barutsaya, ang ating Barong Tagalog, Bakya, at iba pa. Tuwirang nagkakaugnay ang wika at ang kultura sa ating mga gumagamit o sa mga taong gumagamit nito. Wika ang nagiging pangunahing tagapagpakilala o identidad ng kaugalian ng isang bansa, maging ang ating mga kaisipan, paniniwala, pamanghiin o pagpapahalaga at mga karunungan na mayroon ng isang komunidad. Ang wika at kultura ay hindi maipaghihiwalay kailanman. Ito ay magkakambal o magkaugnay sapagkat ito ang nagbibigkis din sa identidad at pagkikipag-ugnayan ng isang lahi sa isang lugar. At ang huling katangian ng wika, ito ay pangkomunikasyon. Ito ang una nating nagiging kasangkapan mulat kanina sa ating pagpapakahulugan, nagiging instrumento natin upang maisakatuparan ang ating pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan. Kailangan magkaroon tayo ng pagpapatuloy sa paggamit ng wika upang ito ay manatili at maging dinamiko, hindi mamatay ang ating wika.
Kung ito ay patuloy nating nililinang at ginagamit sa ating pakikipagkomunikasyon, ito ay magpapatuloy sa pag-unlad at pagyabong. Ang wika ay ating ginagamit pang-komunikasyon hanggang sa kasalukuyan. Ito ay may malaking gampanin para sa ating pang-araw-araw na mga pangangailangan at tungkulin, para sa ating pakikipag-usap, pakikipagsulatan, pakikipag-chat, pakikipag-text, o kaya ay pakikipag-tawagan. Matapos nating bigyan ng pagpapakahulugan kung ano ang wika at komunikasyon, ngayon naman ay pahapyawan natin kung ano ang pananaliksik na tunguhin ng ating asignatura. Ang pananaliksik ay sistematikong paraan ng pangangalap ng datos na naglalayong matugunan o masolusyonan ang puwang o suliranin na magiging kapaki-pakinabang sa nakararami. Ayon kina Clark, ang pananaliksik ay isang maingat, masistematiko at objektibong investigasyon na isinasagawa upang makakuha ng mga balidong katotohanan, makabuo ng konklusyon at makalikha ng mga simulaing kaugnay ng tinukoy na suliranin ng ilang larangan ng karunungan. Ang pananaliksik ay isang masistematiko at objektibong pag-aanalisa at pagtatala ng mga kontroladong obserbasyon na maaaring tumungo sa paglalahat, simulain, teorya at mga konsepto na magbubunga ng prediksyon sa pagpapakilala at posibleng kontrol sa mga pangyayari, ayon naman kay Best. Sa madaling salita, ang wika ang ating nagiging kasangkapan para sa iba't ibang gawain. Bilang mga mag-aaral, wika ang kailangan natin para maisakatuparan ang ating komunikasyon at wika din ang ating gagamitin para maisagawa ang ating pangangailangan o requirement na pananaliksik. Tayo ngayon ay magkakaroon ng kaalaman o pagpapalawak ng ating kaalaman at ng ating kasanayan sa paggamit ng wika para sa pakikipagkomunikasyon. At gayon din bilang bahagi ng ating mga pangangailangan bilang mag-aaral sa ating akademikong mga sulatin ay ang pananaliksik. Kaya kinakailangan din natin na malinang ang ating paggamit ng wika, ang ating pakikipagkomunikasyon sa ating pagsulat ng ating sulating pananaliksik. Sa kabuuan, ano nga ba ang kahalagahan ng wika? Ating isa-isahin ngayon ang kabuluhan ng wika para sa pakikipagkomunikasyon, sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at maging sa atin bilang mga mag-aaral. At dito natatapos ang ating talakayan. Nawa kayo ay may natutunan. At kung mangyaring kayo ay may paglilinaw, maaari kayong mag-iwan ng katanungan sa comment box o magpadala ng mensahe sa aking Facebook page na Teacher Janet CA. Hanggang sa muli, maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na lecture.